Bumabati po ako sa inyo na isang magandang umaga po mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Dan It's Vlog. Meron po akong home service na twin tub na washing machine. Ang brand po nito ay LG. Yan po ang model number niya. Ang problema daw po nito, yung sa tubig lang daw po ang problema nito. Ang kanyang pagwawas at pag-dryer ay okay daw po. Ang pinoproblema na may-ari kaya ating pong pinuntahan ay yung pagdi-drain daw po. Hindi daw po sila makapagpalabas ng tubig. Yun nga po yung pagdi-drain. Kaya ang gagawin ko po muna ditong una ay aking muna po lalagyan ng tubig. Para makita po natin na hindi nga po siya nagdi-drain. Kaya kinuha ko muna po ang hose dito. Tapos lalagyan ko ng tubig muna. Bubuksan ko muna dito ang pinakapusit niya o gripo. Yan po, kung makapansin nyo po, siya po yung nakalagay po ang kanyang drain selector sa wash rinse. Yan po hindi naka-drain. Tapos aking punting nandito ang hose niya. Ayan po, may lumalabas pong konti kahit hindi po naka-drain. Ayan. Atin muna po medyo damihan ng kaunti ang tubig para ma-testing po natin ang ayos. Ayan, siguro po yung okay na yan. Akin muna pong i-off dito ang gripo. Ayan. Tuloyin muna natin ang ayos ng hose para hindi ang tubig. Tapos, ang sunod ko pong gawin dito, pihitin ko po itong drain selector niya at ilagay ko po sa drain. Yan, kung marinig nyo naman po medyo lumagutok siya. Ayan, napakabagal nga po ng ng paglabas ng tubig o pagdi-drain po. Kaya ang sunod ko pong gawin dito, akin muna pong itatalikod itong washing machine dito. Para makita ko po yung likod niya at mabuksan ko din po yung cover sa likod ng body niya. Ito na po ang likod niya. Aking pong kinalas na ang nito, yung cover sa likod. Ayan po, kung mapapansin nyo naman po, yung tali po niya o cable na panghila po niya dito sa taas niya, ayan o. Nakakabit naman, wala naman pong naputol o. Ayan o. Akin pong pipihitin dito sa taas yung selector niya, drain selector po. Ayan o, umihila naman po siya. Ayan o, hindi pala kita. Ayan o, umihila naman siya. Kaya ang gawin ko po dito sunod, ito po ay tatanggalin ko po itong una dito itong tali nito. Ayan o, ito naman po yung nakasuot dan dito. Ayan o, ito yung pinakalock niya. Tapos yung 4 na tornilyo po dito po sa kanyang drain. Yan po yung aking tatanggalin. Ito nga pala po ay para lang po sa mga baguhan lang po na mga mahilig pong mag-DIY. Kasi sa mga master naman po, ito naman po ay simple lang pong gawin dahil po ito po ay sa pagdidrain lang po. Dito po ibabahagi lang po natin sa mga gusto po at mga interesado po na maggawa po ng mga ganito pong klase ng problema po ng washing machine. Kaya ang gawin ko na po dito sunod, tatanggalin ko po itong nakalagay po dito. Ayan na. Itong panghila niya, yan. Tapos medyo atras ko lang po aking camera. Atras ko lang. Baka maano natin ang Tapos sunod ko ito po, 4 na tornilyo. Magandang klase din po itong ganitong washing machine na LG. Bukod sa tumatagal din, talagang maganda rin siyang
gamitin. Yan, natanggal ko na po itong 4 na tornilyo dito sa kanyang ano. Kasi ang loob po nito, mayroong ano ito, yung nakalagay po dito sa loob niyan, yung drain valve saka yung spring. Yan, kaya sunod ko po ditong gawin dahil may tubig po yun sa taas. Aking anuhin muna po itong wirings niya dito. Atin muna pong isisip po ng konti para hindi mabasa ba. Dahil siguradong ano yan. Ito, tanggalin ko muna itong, kukuha muna ako ng flat screw. Tanggalin ko muna itong naka-power cord nya. Ganyan lang po para yan, medyo taas lang po natin yung wirings nya, yung pinaka-power cord. Tapos ito ay ating ano hindi ito. Alisin natin itong naka ano dito. Ito po ay iniikot lang. Yan o. Yan po yung ganyan. Nakalock po yan. Yan o. May clip po dito. Pagka iniikot po natin papunta po dun sa bandang kaliwa, ito po yung ating matatanggal na. Yan na, ganito po lang. Dahan-dahan lang po dito pagtatanggal dahil ito po yung may tubig. Yan. Kailangan ipot ko muna po ang camera ko. Dahil dito tayo magsasanaw. Dito ko ito pa ano yung sa baba. Lipat ko lang po ang camera. Yan, dahil may tubig po ito, papagusin natin muna yung tubig para dahan-dahan nating mapalabas tubig. Kita ba? Hindi yata. Yan, pasensya na po kayo. Yan, kung makapansin nyo po, ayan, napakabagal po ng paglabas ng tubig niya. Natanggal ko na itong takip po. Yan, bigla lumakas na siya. Yan, bumigla na. Yan, uubusin na natin ang tubig na yan. Ayan. Siguro naman ipaubos na yung tubig na sa taas. Ang nagiging problema po kasi nito, hindi natin maiwasan talaga na nagkakaroon ng bara. Ayan o. Pakita natin sa camera. Ayan po, yung mga himulmul ng damit. Ayan. Ito po, kaya hindi makapag-drain. Ayan. Napakaraming himulmul. Yan ang ebidensya po. Ganyan lang po sa mga gusto pong mag-DIY. Ganyan lang po ang pagkakalas. Para kung sakali po at kaya na natin gawin, kahit hindi na po tumawag ng magagawa o repairman, ayan yung ating magagawa na. Yan, ang sunod ko pong gawin dito, ay akin pong lalagyan ulit ng tubig yung ano, ng dahan-dahan, yung taas, para kung may dumi pa doon sa taas, ay bumaba. Yan. Atin pa lalagyan doon kay kuya doon, nawakan na yung hose niya doon. Yan, para makita natin kung yan. Umagos na yan. Taas natin ang konti ang tripod. Tapos, ang sunod ko po siguro gawin dito, susubukan ko pong tanggalin itong ano niya, pulsator. Baka may dumi pa yan sa loob. So yan, balikan ko po ulit kayo dito sa aking tinatanggal na pulsator. Pasensya na po kahit hindi ko na po na ipakita. Ito naman po tinatanggal lang po itong ano, sa ibabaw niya. Pagka hindi po ito matanggal, ito lang, yung pinaka-cover lang po sa dito. Ang
tinatanggal ay sumama na siya, di atin tanggalin na rin. Kaya ang ginamit ko po dito size ng pangkalas ko po dito sa tornilyo sa gitna niya. Ito po ang aking T na 8mm. Yan. Ako lang po yung nagsigurado po dito na baklasin ko po itong pulsator para ma-check natin kung talagang wala na siyang bara o yung mga himulmol. Kaya lang, ito ang bumungad po sa akin. Kaya tama po ang ating naging desisyon na baklasin. Ayan. Yan po ang himulmol ng mga pinaglabahan. Napakarami oh. Oh. Ito naman po yung kanyang washer. Dito natin muna ipatong. Dilinisin muna natin yung pulsator na yan. Balikan ko po kayo mamaya pagka nalinis ko na po yung pulsator na yon dahil marami pong ebidensya yon. So yan, balikan ko po kayo dito sa ginagawa ko po na twin tab na washing machine na LG. Ito po ay nalinis ko na po. Ayan oh. Saka tinulungan din po ako na may-ari na linisin ko po itong mga himulmol po dito sa pulsator niya. Ayan, nilinis ko na po ng bahagya yan. Nawala na yung himulmol. Tapos yung, yan, ito po yung akin tinutbrush din po itong drain valve niya. Ayan oh. Ang mahalaga naman po dito itong ilalim niya dahil ito po ang tataklob dun sa pinakadaanan po ng tubig. Tapos ito yung cover ng drain valve. Yan, ito naman dito sa pulsator. Nalinis ko na po yan. Tapos dito po tayo sa loob niya. Yan, ayusin ko lang po ang camera. Yan, ang loob po nito nalinis ko na rin po. Ayan o. Wala na pong mga dumi at saka himulmol. Yan, nabubulol pa. Nasabong ko na po yan at naano ko na ng tubig. So yan, ang sunod ko pong gawin dito, kakabit ko lang po yung yung pulsator po dito. Balikan ko po kayo, isang tornilyo lang naman po yan dyan sa gitna. So yan, naikabit ko na po yung pulsator niya. Pasensya na po kahit hindi ko na po naipakita dahil mahirap po magkabit niyang pagkaisang kamay po. Kaya hindi po tayo makakapag-video. Kaya ang sunod ko pong gawin dito, ikakabit ko na po yung drain valve dito sa likod. Yan, dito po tayo dumako naman sa likod niya. Yan, taas ang tripod para kita niyo po ang pagkakabit. Ito po ang drain valve niya. Ayan o. Tapos ito naman po ang kanyang spring. Yan, matigas pa naman po ang spring dahil ito bago pa. I-twist ko lang po ito ng kaunti. Pahabain natin ng kaunti. Ganyan lang po. Oh. Yan. Kaunti pa. Para medyo tumulak po ang spring sa drain valve niya. Hindi po tumagas ang tubig naman dahil nalinis po natin ang mga bara niyan. Kailangan maganda naman po ang pagtulak ng spring sa drain valve. Kaya siguro po okay na po ito. Tapos ang sunod ko na pong gawin dito, ilagay ko na po itong spring dito sa drain valve niya. Suot ko po dito sa kanyang hilahan ng drain valve. Dahan-dahan lang po dahil baka maputol itong panghila. Dahil ito mga plastic po ito eh. Yan, pasuotin po natin ng ayos. Ayan, nakasuot na ang spring. Tapos ang sunod po yung cover. Ayan, ito ang cover po ng dito sa drain area po o sa tubo niya. Yan, batakin ko lang po ng kaunti itong spring. Tapos ito, ipasok ko po itong itong panghila na ito dito. Hindi pala kita. Madulas. Medyo madulas ang pagpapasok. May pasok natin Kailangan ating hawakan na isang kamay dito. Yon. Pumasok din. Kailangan doon natin iharap. Doon natin iharap ito. Itong panghila na ito. Yan. Medyo madulas po ito mga idol, mga ganito.
Ewan ko ba kung bakit madulas to. Wala naman langis. Tapos hanapin natin po yung pinaka kanal dito. Ayan. May ano po kasi dito, may kanal po dito na pagpapasukan po nitong panghila na to. Kailangan tama po para makalaro po, makaplay po itong spring po. Ito. Spring at saka panghila, saka itong drain valve. Tapos, ang sunod ko na pong gawin dito, ay ito. Itatapat ko po ito dito. Pero bago natin itapat po dito, hawakan ko muna po itong panghila. Ito po. Yan. Dahil ito po yung ating lalagyan ng tornilyo na 4. Kailangan ay medyo anong kamay natin dito. Medyo gipit Yan. Nakatapat na po yan. Tapos ating pong pihitin papunta dito sa pakanan. Yan. Tapos aking hilahin dito. Yan, na-play naman po yung yung panghila niya, saka yung spring, saka yung drain valve. Ayan maganda, pagkakabit. Kaya sunod ko pong gawin dito, tutornilyohan ko na lang po itong 4 na ito. Hindi ko na po ipapakita. Balikan ko na lang po kayo mamaya pagka titistingin po. Yan, natornilyohan ko na po itong 4 na ito. Dito, yan Ito po yan bagong modelo na rin po ng LG po. Sa katunayan po, ngayon lang po ako nakapagkalas po ng ganitong klase sa drain niya po. Dahil yung iba naman po model ng LG, sa ibabaw po ba. Ito, para din po itong sa yung isang brand po ng Panasonic ba. Pero nakaiba naman sila dahil ito yung iniikot naman ito. Kaya medyo napaisip din po ako dito kung paano ko po ito tanggalin dahil sa katunayan nga po, yun nga po sabi ko, ngayon lang ako nakapagbaklas ng ganitong klase ng drain. Pero nagawa naman natin ang paraan. Yan ang maganda dyan sa pinag-iisipan mo na kaysa banat ng banat ba. Ayan, nasunod po kong gawin dito. Ito po, ilalagay ko na po itong panghila o itong kanyang cable o yung tali dito. Ang paglalagay naman po dito ay madali lang, pero ipapakita ko na rin. Ito ay sinusod lang po dito sa butas. Ayan. Tapos medyo patagilid po. Ayan para hindi po masira yung lock po nito. Patagilid lang po papasok sa butas tapos iikot po. Ayan Ilapit ko po ang camera. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Ayan, nakalock na po yan. Ganyan lang po ang paggagawa po ng ganitong trouble o problema. Hindi pala trouble, problema. Dahil wala naman troubleshooting yan. Problema lang dahil hindi makapag-drain. Yan. Tapos, ang sunod ko na pong gawin dito, dahil naikabit ko na po ito, lalagyan na natin ng tubig. Para makita natin kung madali na siya mag-drain. Bubuksan ko na po ang gripo dito. Dahil ang atin naman pong babantayan dito, pagka ganito po tayo naglinis, kung ang kanyang hose naman po ay makakapundo ng tubig. So, kailangan naman po ay at least wala naman po siyang, kahit may lumabas yung kaunti lang, huwag naman masyadong napakarami dahil hindi po makaka-ipon po sa pagwawashing. Mauubos naman. Kaya yan ang pinaka babantayan po natin pag tayo po nagtanggal nito po at nagbalik po tayo nitong ganito. Kailangan natin siguraduhin po din na wala pong tagas po ang tubig pagka hindi nakadrain. At pagka naman magde-drain, ay malakas naman ang paglabas ng tubig para hindi masyadong matagal ang pag-drain naman. Yan naman po. Yan, medyo damihan lang po natin ang tubig. Tapos ating itatry din panda rin mamaya. Dahil medyo iniipot ko po yung wirings para hindi po mabasa. Kaya habang naglalagay tayo ng tubig, ibabalik ko na po itong wirings dito na aking inilayo para hindi po mabasa. Nasan ko lang po ito ng basahan. Itong pinaka-flooring niya.
dahil ito na tinamsikan ba ng tubig. Ating lalagay ng power cord dito ulit sa dati niyang pwesto. Kaya sabihin nyo lang po pagka medyo marami ng tubig po. Yan. Ganun lang po, pagka po kayo magtatanggal po nito, titingnan nyo rin po yung mga wirings niya po. Kailangan medyo ipod po natin ng konti para hindi po mabasa. Dahil siyempre kuryente po yan, para hindi rin po ma-grounded ba. Napasuot pala ito dito, kaya ating itusot dito. Layo ko ng konti ang camera at ba matumba. Tapos ito na may ginaganito lang po dito. Ayan o. Ayan, ilagay na natin ang power cord. Okay na siguro kuya yan, tubig. Konting testing lang naman yan ating bago umalis lang si Dan Eds. Atin munang tingnan kung yan, akin lang po ayusin po dito mga wirings. Atin po ibabalik sa dati niyang pwesto. Yan. Para hindi po siya nabasa. Kahit tayo nagkalkal dito sa ilalim ng drain valve, hindi nabasa ang mga wirings. Yan, ang suot ko pong gawin dito, isasaksak ko po dito ang power cord. Ititesting naman po natin yung pulsator niya o pagwawasing niya kung ayos po. Nakasaksak na po kuya ito. Extension. Pipihitin ko po dito ang ang wash timer po. Tignan natin. Pihitin ko po dito ang strong wash. Ayan po. Maganda naman po ang pag-ikot niya. Tapos dito naman po tayo sa kanyang spin dryer. Ating paganahin din para bago tayo malisigurado na takbo. Yan, umuga-uga na po. Tingnan ko po dito sa ilalim. Yan po, yung pinaka-coupling niya po, makikita niyo po na ikot po. Ibig sabihin, gumagana po ang motor ng spin dryer. Ayan naman po ang kanyang washing na motor. Tapos, ang sunod na po, gumagana naman po. Ang atin na bang susubukan ay itong pag-drain niya. Dito sa drain selector niya, pipihitin ko po sa drain. Ayan. Ayan po, ang tubig lumabas na po, nag-drain na po siya. Ayan, malakas na po ang ano niya dahil wala na po yung mga bara ng mga himulmol. Kahit dito po sa kanyang drain area o kaya po doon sa ilalim po ng pulsator, wala na pong bara yan. Nalilis na po namin ang ayos yan. Tapos sa sunod ko pong gawin, akin po pipihitin ulit dito ang drain selector. Ilagay ko po dito sa gitna. Hindi po nagdi-drain yan. Atin tingnan naman kung makakapunta naman siya ng tubig. Excuse me po. Ayan, akin pong itataw po ng kaunti ang hose. Ayan, ating papagpag. Para makita natin kung nakakapunta naman siya. Ayan, ating lapitan ng camera. Ayan po, wala pong tagas po. Ibig sabihin, okay. Tapos dito sa ganyan, dito po, wala naman po natulo, nag-overflow. Dahil minsan po, pag mali pong pagkakabit natin dito, may tumutulo po dito, nag-overflow po sa ibabaw. Dahil hindi po pantay yung pagkakakabit po ng pinakalabi ba ng goma o drain valve. Ayan, okay na po yan. Success na po ang ating home service na paggawa ng pagdi-drain o makapag-drain po ang may-ari nito. Nalinis na po natin ang ayos at nasolusyonan po natin ang problema. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po, baka pwede ko pong hilingin ang inyo pong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, ako po nagpapasalamat po ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko po sa YT, lahat-lahat na po.
God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw po natin mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.